sa mga issue na gusto nating finally na magkaroon ng solusyon sa pagpili natin ng mga bagong leader ay yung issue ng corruption, particular yung smuggling kasi napakalaki ng nawawalang pera diyan sa kaban ng bayan, no. Kaya nga eto inaabangan ko kung kasi sa base sa survey mataas ang rating niya ni dating Senator Pampilo Lacson. Nung 2017 kasi nag-privilege speech siya sinabi, yung mga kolektor di umano ni dating Commissioner Nicanor Paeldon na-involve doon sa smuggling sa droga. Isa sa pinangalanan niya yung kasalukuyang commissioner si Bien Rubio. Sabi niya, di umano syempre allegation niya privilege speech na yun na isa sa kolektor ni Nick Paeldon tapos nung 2018 ay may na-entrap na isang collector naman daw o bagman naman daw ni kasalukuyang Commissioner Bien Rubio, si Alias Shonti. Nakakuha tayo ng kopya ng portion ng affidavit at ng kanyang video nung siya in-interrogate or ini-imbestigahan ng NBI. Ang nagtataka lang po tayo hindi Hindi prosper yung kaso kaya. Hindi. Saka nagkaroon ng blackout, hindi na ilabas sa balita yan. Sabi ko nga hindi natin isasabing totoo yan. Ang sasabi natin, siguro isang pagkakataon to para linisin naman ni Commissioner Ben Rubio yung kanyang pangalan. Ano ba talaga? Totoo ba yan? Asa si Shonti? At saka bukod siguro sa paglilinis ng pangalan ni Customs Commissioner Bienvenido Rubio, linisin niya na rin yung niya mismo, yung buong ahensya. Kasi yung smuggling operation sa Pilipinas, hindi mo kayang itanggihan kasi kahit sa ka magpunta sa Pilipinas, ay makikita mo na lantaran ang smuggling. Hanggat may nakikita tayong ukay-ukay ng titinda, hanggat meron tayong nakikita mga peking produkto, sapatos, bags o kahit may smuggling. Kasi yung mga yan, lahat yan ay kontrabando, lahat yan ay mga banned importation. The fact na nakakapasok yan at ibebenta sa pamilihan, ibig sabihin ay merong smuggling. Kaya nga sana maayos yan kasi nandito tayo sa bagong Pilipinas di ba? Dapat baguhin lahat, no? Mm-hmm. Ay naka-3 taon na pa tayo. Although maganda ako personally, tingin ko maganda naman yung delivery ng administrasyon. Hindi siya perfecto, pero so far, halimbawa yung bigas lang 'di ba? Pinangako ng 20 pesos, inabot na 3 taon pero na-deliver ngayon. 20 pesos na bigas, no? Nakakatawa nga kasi yung mga kritiko nung una sabi, asa yung 20 pesos na per kilo na bigas. Nung na-deliver, pagkain daw ng hayop. Bulok anda pang baboy. Tsaka pasin din natin na magaling talaga din you have to give it to the Marcos administration. Yung atin lang inflation, napababa ng pababa. Yung April inflation is March inflation is 1.4%. Oo, bumaba. The lowest in 5 years. No? Samantalang traditionally, kapag election period, dahil baha ang pera, meron inflationary effect yan. Oo. So ngayon, kahit na maraming panggastos o mga disposable income ang ating consumers o mga mamamayan na control ng pamahalaan yung presyo ng mga primary commodities. At yung natin ekonomiya, isa pa rin tayo one of the strongest in Asian region. In fact, inaano nga nila na ang prediction is na tayo magiging one of the highest performers na naman sa 2025. Ilang taon na yan tayo. One of the top 3 highest performing economies in Asia. Mm-hmm. Yun dapat bigyan natin ng credit yung yung administration. Hindi naman sabi ko hindi nga perfecto to pero so far, 'di ba? Nakakapag-deliver. Oo. At kung mababawasan nga yung corruption tulad ng smuggling, actually yung ukay-ukay
yung mga peking mga produkto hindi lang naman yan ni-smuggle sa sa mga puwerta natin, napakarami niyan eh. Andun yung gasolina. Nandiyan ang mga sasakyan. Sabi nga ng dati nating kaibigan diyan sa dating Deputy Commissioner sa Customs eh, na lahat ng kargamento dumadaan niya sa Customs. Lahat siya may problema. Either undervalued yan or misdeclared. Pero karamihan diyan is undervalued, lalo yung sistema sa Customs niya na hanggang ngayon pinatutupad pa rin niya sa pamunuan ni Commissioner Benvenuto Rubio yung benchmarking na kung bine-benchmark na halimbawa kung 40-footer container ka 140,000 mabera mo, pasok na lahat yun. So kahit na anong laman yan, naka-fix ka ron naka-fix rate ka ron so hindi mo paano yung totoong value niyan, 'di ba? Dapat ang basya ng computation ng taxes o ng taripa yung value ng imported items, hindi yung kung gaano kalaki yung yung container na pinaglalagyan. Isa pa rin siguro yung sa issue ng corruption na sana masolusyonan yung mga infrastruktura, no? Lalo na yung 'di ba, yung nangyari sa NAIA, no? Bollards. 'Di ba? Nakakaawa yun. Awang-awa talaga ako, dulog yung puso ko doon sa tatay, yung tatay ng bata na namatay. Tapos dahil pati asawa niya. Oo. Sugatan yung asawa niya. Critical doon sa ospital. Hindi nga nila alam paano sabihin doon sa asawa na wala na yung anak nila eh. Umuwi lang siya para magbakasyon ng 2 linggo. 2 linggo. Pag hinatid siya pa balik sa abroad, and then doon nangyari trahedya dahil po sa bollard na dinikit lang ng paste o ng kanin. Yung nangyari yung nangyari sa bollard sa NAIA. Ngayon pina-audit tuloy ngayon lahat ng mga PPP projects under the Duterte administration kasi marami mga infrastructure projects na minadali na ngayon ay nagkakaproblema tuloy yung sa Isabela, 'di ba? Yung bumagsak na tulay sa Isabela. Rin yan Duterte administration project din yun. Meron pa sa Cagayan ba yun? Sa natulay din. Diba? So, yung bollard kasi, doon ako natatawa kasi, yung mga kritiko ng administrasyon na to, ang bilis, di ba? Ayan, namatay dahil sa graft and corruption. Dapat Tama naman, di ba? Ang problema, hindi na nasilip na yung bollard pala na yan, inilagay nung panahon nung kanilang kanilang iniidolo, kanilang iniidlo amo. Oo. 2019 po nailagay yung bollard. Nung tinignan parang 2 inches lang yata yung baon. Oo, parang diniin. Oo, parang sabi nga dinikit lang ng paste o dinikit lang ng kanin. Di ba? Kung naging maayos yung kasi nakikita man natin yung ibang mga bollard na maayos sa pagkakalagay. Ang nasisira sa sasakyan hindi yung bollard. Diba, marami nga naglabasan after marami naglabasan na video sa social media. Kung paano sa ibang lugar yung mga bollards ay epektibong pumipigil ng mga incoming na sasakyan gaano man sila kalaki o gaano kabilis yung speed ng pagtakbo ng sasakyan. Kahit nga truck, kayang sirain ng bollards. Oo, kaya nga, di ba, kung naging maayos lang yung pagkakalagay ng mga bollard na yan, wala sigurong namatay. Kung 8 million pesos yun, halaga nung installation nun. Ng kaya bollards na yun. Sana isa rin yan sa may isaayos, no? Kaya dapat yung mga ating i-elect, no? Sa Monday, lalo yung mga mambabatas na co-conduct ng investigation in aid of legislation, sana maging seryoso sa kanilang mga investigasyon. Sana pag nagkaroon ng investigasyon, magkaroon ng rekomendasyon. Diba? Anong findings? Lagyan ng closure, hindi yung gaya niya yung Parmali, no? Yung Parmali, panahon pa lang ni dating Pangulong Duterte, inimbestigahan na yan nila dating Senador Gordon. Ano nangyari? Walang closure. Wala yata nakakasuhan doon sa Parmali. Actually, ito kahit yung Quadcom, yung Quadcom, nag-iimbestiga yan, nung sa House Quadcom, inimbestigahan yung illegal, yung war on illegal drugs, saka yung mga pogo. Isa sa na-uncover dyan, yung sa Parmali, may kapartner
si Michael Yang na si Lin Wei Xiong ba? Basta si Alan Lim. Ang Filipino name niya si Alan Lim, Lin Wei Xiong, no? Na asawa ni Rose Lin. So nung nag-iimbestiga sila, nakita lang na na involved, no, o di umano si Alan Lim sa drug trafficking. At dinay pa ni Rose Lin, no, na siya, no, na late lang yun na kaya si Alan Lim, pero nung tingnan yung birth certificate ng anak nila 2004, ganun nagkaroon ng investigasyon na isang court, si Alan Lim, si Rose Lin doon sa investigasyon. Walang closure, walang kaya ngayon yun, pati sa Pogo, no, involved si pinakamalaking Pogo network sa Pilipinas, si hawak ni Rose Lin. At tumatakbo yata ngayon. Ngayon tumatakbong kongresista, bilang kongresista sa District 5 ng Quezon City. Kung nagkaroon po ng closure yan, sana di nakatakbo. Kung nakasuhan. Oo, kung nakasuhan. Ano ngayon ang pwedeng implikasyon nito? Kapag nanalo po si Rose Nono Lin at nag-imbestiga ulit ng Kongreso, kasama siya sa mag-iimbestiga. Sino imbestigahan? Sarili niya. At saka sa laki ng budget, sa laki ng gastos. Kasi balita ko dyan sa Quezon City, matindi ang labanan dyan ni Rose Lin, tsaka ni Alfred Vargas ba? Ang kalaban PM Vargas. PM Vargas. Kapatid ni dating congressman at ngayon konsehal Alfred Vargas. Ang lumabaha ang dyan ngayon, ang pera. In fact, kasi kahit sa mga kasama natin sa media, maraming lumalapit sa akin na nilalapit yan si Rose Lin na may mga may mga Misaryo. operation na hindi pwede. Marami. At saka malaki yung budget unusually bigger than the normal hindi natin sasabi pero bakit may mga gadong emisaryo, hindi ko po alam. So kaya yun ang sabihin kapag nanalo, feel mo yung the prey becomes the hunter, no? Yung iniimbestigahan siya na mag-iimbestiga. Mahirap pong yan.